Hello mga kaulam, aba, ay anong pang ulam natin? Ay di iyan, magsapritong itlog muna tayo, tapos pritong salmon. Tapos meron tayong ginayat na kamatis at sawsawang bagoong. Pwede na ito mga kaulam. Tayo na may mamimilian pa, Diyos ko po, Rode, Panginoon ko po. Kung anong nasa hapag at kaya nating bilhin, go! Basta ang importante mga kaulam, ayan ay masustansya. At alam nating hindi tayo malilipasan ng gutom. Basta huwag lang kayong magpapalipas ng gutom mga kaulam dahil ang ating puhunan sa buhay ay ang ating kalusugan. Ito na nga ang chika. Diyos ko po, Rode. Hanggang ngayon may nagtatanong pa. Ang nagtatanong naman ito yung mga bago nating followers. Siyempre mga bagong followers yan, pagbibigyan natin. Itong kwentong ito, ang chikang ito ay alam na ng ating mga lumang followers. Kaya makinig na lamang kayo ha mga bata. Nagtatanong sila kung paano raw kami nagkakilala ni Mister. Siyempre mga kaulam, curious sila dahil siyempre, lagi nating, pag nalalaman tayo na kabayan, na nakapangasawa ng ibang lahi, laging ang tanong natin, paano kaya sila nagkakilala? Paano kaya sila nagligawan? Gayon ang mga tanong palagi. Kahit naman ako noon, nung hindi pa ako nag-abroad, pag may nauwi sa Pilipinas na balikbayan tapos may asawang ibang lahi. Ang dami ding tanong kaya sa utak ko noon. Siyempre, curious ako dahil paano kaya sila nagkakaintindihan? Paano kaya sila nagligawan? Gayon ang mga tanong sa aking utak. Kaya naiintindihan ko mga kaulam. Nagkakilala kami ni Mister dito na sa Dubai. Dumating ako dito 2002. So, 25 years na po mga kaulam. Magto 26 years na nandito ako sa ibang bansa. So, pagdating ko dito, siyempre dalaga ako na umalis. Sa klarifikasyon po, sa kaalaman ng iba, ako ho'y walang iniwang asawa sa Pilipinas. Ako ho'y dalagang pumunta ng Dubai. At ang asawa ko rin ho ay nakilala ko na walang asawa, siya ay binat. Paano ako nakasigurado? Siyempre nagpakasal na kami. Tapos nakilala ko na rin ang kanyang pamilya. Ganun. So, bago kami nagpakasal, dito kami nagkakilala. Pagdating ko sa Dubai, siyempre naghahanap ako ng trabaho. Yung pinsan ko, nakahanap na ng trabaho. Tapos, doon sa kumpanyang napasukan ng pinsan ko, ay may PRO, Public Relation Officer, na ang PRO dito sa Dubai, siya ang nag-aayos ng mga visa, ng mga documents, ng mga tauhan ng kumpanya, ng mga empleyado. So, madalit salita, ang asawa ko ang PRO sa kumpanyang napasukan ng aking pinsan. At isang araw, pumunta siya sa bahay para kumuha ng dokumento ng aking pinsan. Dinaanan na niya para isasubmit na niya para gagawa niya ng visa at isasubmit niya na ang employment visa ng aking pinsan. Ngayon, itong pinsan ko namang machika, inimbita na for lunch na, o sige, total kukuhanin mo rin naman na ang documents ng kapatid ko. Dito ka na mag-lunch, ganun. So, madaling salita, dahil doon siya nag-lunch at matakaw din naman, hindi man lang nagdalawang isip talaga kumain nga, ay di nagkakilala kami. Sabi ng pinsan ko, ay ito nga pala yung pinsan ko, si Ate Daisy, galing sa Pilipinas. Dalaga yan, gayon, ang mga parang pinag-aalukan ako ng aking pinsan. Tapos, nalaman din ng pinsan ko na binata, ito naghahanap din ng mapapangasawa. Sabi ng pinsan ko, gusto kong ipakilala sa'yo, bagong dating yan ay teacher, ganyan. Siyempre, yung parang pinakilala ko ng pinsan ko, naiinis pa ako dahil siyempre, mga kaulam, ako talaga ang tagaluto sa bahay. Ayun, doon na kami nagkakilala, tapos ang nangyari, tuwing Friday, doon na nagla-lunch sa bahay namin ng pinsan ko kung saan ako nakatira. At ako na ang naging tagaluto, Diyos ko po. At mahilig din pala siya sa isda. Kaya nagkasundo-sundo kaming lahat sa bahay na pag Friday, nagkataon na pag dito, nung 2002, ang pinaka-DF pa dito sa Dubai noon, Friday at saka Saturday. Hindi Saturday, Sunday. Dahil ang Friday mga kaulam, parang sacred day sa mga Muslim. Araw yan talaga ng malaking dasal. So, nangyari noon, doon na lagi siya nagla-lunch. Diyos ko po. Hindi ko alam, may mga pasulimpat na tingin. Ganun. Tapos, syempre, kwentuhan parati. Tapos, iniimbita din siya ng pinsan ko kapag may mga okasyon. Kunyari, may pupuntahan kaming birthday. Isang beses, unang beses na nagkadao pampalad kami, itutuloy ko na lang ang kwento ha.